sa tanan. Nindot kining mag live og kingaron kay kasagaran human nagpanihapon. Unya gatanaw na lang og kardo. I-drain siya mabalaan gyud og kinsay pilion kasagaran. It is the secular ba o ang spiritual kay karong orasa kuan pa gyud ang probinsyano. Well, sama sa kong giingon gahapon, nagka-kuan tagamay, nagka-conflict tagamay sa atong schedule ug na mga technicalities may tungod sa pag-live. Pero salamat sa Ginoo karon na medyo okay na siya. And na mga kuan na mga tao nga gigamit ang Ginoo na makahimo ta og mini studio na to dito sa kwarto sa Pikas para sa atong live. And direta karon sa atong topic, ang topic na to sonship. Hi Sir Nel Corteron, thank you for watching. Mga gatanaw karon may gabi sa tanan. Well, usap pud ni siya sa pagtulunan nga usually misunderstood ba kining gitawag nga pagkaanak sa Dios. Kay kasagaran gyud sa akong mapangutana, ilabi na ako mag-soul winning, mag-share ta sa pulong sa kaluwasan. Ang mahitabo manggod. Mangutana ko, mutuo ba ka nga ang tanan tao anak sa Dios? Musa, yes pastor, kita tanan nga tao anak sa Dios. Ma-misunderstood siya pero nga naman. Kay dili manggod ang giingon gyud sa Biblia, dili tatanan anak sa Dios. Ato na siyang itapik karon, no? Itapik nito na siya karon. And may gabi isab, Brother Melito. Kini ba? Kung moingon man gud ta og pagkaanak, nay duha ka klase nga pagkaanak. Una, kana nigawas ka sa pamilya gid sa imong ginikanan. Na imong mamagpapa, na kay mga igsuon nga gikan pod sa nigawas gid siya dra sa taguangkan sa imong inahan. Mo na siya gitawag nga gianak yung ka diha sa pamilya nimo sa imong ginikanan. Ikaduha nga sonship is kanang adoption. Usa nang adoption pastor kanang nayo usa ka bata naluoy kaniya or nana ba siya sa imong puder na ba siya na anak. For example, namoy katabang unya ang inyong katabang maglisod siya og padako siyang anak, inyong gisagop ang anak nga gihimuan ninyo og legalidad nga mga papel tapos imong gi-transfer sa imong apelyido. So mo na siya gitawag nga adoption. Wala siya nigawas sa inyong pamilya, pero imo siyang giisip nga anak ug imo siyang gi-adopt nga nahimo nimo siyang anak. So mo nang duha ka klase nga sonship, no, nga pagkaanak. Una, nigawas gid ka sa pamilya, sa imong ginikanan, sa inyong pamilya, sa imong ginikanan. Ikaduha, gi-adopt ka through legalities, no? Kini manggong doktrina sa sonship, gawas anang ma-misunderstood siya. Interchangeably magamit manggod ang son nga gi-address sa tuwa okay Jesus Christ, which is dili siya pwede i-interchange paggamit. Ato na siyang tukion karon. Kung moingon manggod tag anak sa Dios, maingon tag sonship kaya atong gisgutan manggod karon is kining pagkahimong anak sa Dios. So kining sonship sama sa giingon ganya, duha ka klase na, nigawas ka sa pamilya sa imong ginikanan, ikaduha gi-adapt ka. So, kung atong tan-awon ang Biblia, kinsa man gyud ang anak sa Dios. In John 3:16 ang Biblia kanayon nga ang bugtong anak sa Dios si Kristo Jesus lang gyud. Wala gid tay labot ana, no? Kita nga mga hintel o man tay labot ana. So kung maingon tag anak sa Dios, si Jesus Christ ra gyud na siya. In John 3:16, siya gid ang bugtong nga anak sa Dios. So ang gigamit dira nga term kung mo-tan-aw ta sa Greek word ana kanang only begotten son, gitawag sa Greek word na siya monogenes weihos. Bot pasabot ana male offspring, one of its kind. Ang uban man gud mo interpret aning John 3:16 nga only begotten son, monogenes or monogenes theos. Kay gusto nila emphasize gyud ang pagka-Dios ni Kristo. Pero bisan dili ka mo gamit og monogenes theos which is out of context,
ma-justify man gihapon siya sa Bible nga Dios si Kristo, bisan pa og gamitan nato siya kay ang tinuod man gyud pod nga Greek word ani dili man monogenes theos, monogenes wehos man gyud siya. So ang monogenes wehos unsa gyud monogenes wehos unsa gyud pasabot ana male offspring, one of its kind. So igsoon higala si Jesus Christ siya gyud ang bugtong nga anak sa Dios nga gipakatawo aron nga siya mo'y muridim sa ato pinaagi siyang hamili nga dugo dito sa kalayo sa impyerno. So kung atong tanawon in John 3:16 ang gipasabot diri nga anak sa Dios si Jesus Christ ra gyud. So sa unsang paagi man ta nahimong anak sa Dios? Nampay usa ka nangutana sa kuha, pastor, anak na gyud ka sa Ginoo, anak na ko sa Ginoo, nya si Jesus Christ anak man sa Ginoo, igsuon na day mo. Dahil hubago na to na. Brad Jake, mayong gabi salamat sa pagtanaw. Sama sa kong giingon, ang John 3:16, naghisgot gina siya nga si Kristo ra gyud ang anak sa Dios. Pero sa unsang paagin man ta nahimong anak sa Dios kini, ang katong Greek word sa John 3:16 niya kung tanawon nimo ang pagsulat ato, that is a capital letter S, Son of God. Kung i-translate nito ng only begotten Son, monogenes wehos, male offspring, one of its kind. Tapos kung drita sa John 1:12, kini John 1:12 mo ning para sa tuah. Dili ni interchangeably magamit man gud siya niya ang argumento sayop na ba. Ang John 1:12 nagaingon nga, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. Tihani, thank you for watching. Mayong gabi dra sa Kuwait. Now, gitagaan taw katungod nga mahimong anak sa Dios sa dihang nituo ta kay Jesus Christ. So kining son diri kung imong tanaw ng John 1:12 ba, ang son nga gisulat diri nga sa John 1:12 is small letter S, sons of God. In Greek word ani niya teknon. Ang Greek word sa John 1:12 nga sons is teknon. Unsa man ning bot pasabot aning teknon? Kining namugna lang na siya nahimo kang anak because out of bond of love. Out of bond of love. Kana panalitan mag-adapt ka og kuan, mag-adapt ka og bata, dili magit pwede nga wa ka naluoy, wa ka nahigugma ana. Nahigugma gyud ka ana. Mo na siya nga imo na siyang gi-adapt. Sa pamilya sa Dios, ngano nahimog anak sa Dios ang tawo nga mituo kay Jesus. It is because out of love. Gi-adapt ta sa pamilya sa Dios sa nituo ta kay Jesus Christ out of love. Pastor Jemuel, thank you for watching. Mayong gabi Mao bitaw nga ang giingon sa John 1:12 nga sa kadaghan nga may dawat kanila siya nagahatag og katungod nga mahimong anak sa Dios. That is out of love. Nganong out of love man? But God in Romans chapter 5 verse number 8, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo namatay babaw sa cross because he loved us. We became the sons of God the moment we believe on the Lord Jesus Christ. That is the bond out of love. Giadapta sa pamilya sa Dios. Yes, Sir Alvin, mayong gabi diha. Delay manggod ang signal during the pita. Ingani ba? Kung manotice nimo in John 1 chapter number 10, John chapter 1 verse number 10, ang Biblia gid nag-ingon diha nga, and the world, he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Pag-abot sa 11, he came unto his own, but his own received him not. Nakita ninyo ang kwan, nakita ninyo ang nahitabo na siya naggama sa kalibutan, buot pasubot in creation presence siya. He was in the world, and the world was made by him, but the world knew him not. Ang kalibutan diri is cosmos, buot pasabot inhabitants of the earth, not the system of the earth. Kaya ang uban kumuhubad sila og Greek word nga cosmos, ilang buot pasabot ana is system of this world, which is very layo gyud kayo siya sa interpretation. Ang cosmos diha is inhabitants of the earth, no, for gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan, mao na nga iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Unya gipadayag sa Dios iyang gugma nga ni kanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Yes, Brother Alvin, we love you in the Lord. Ay kabala ka, nalimot lang ko og greet nimo. Ingani ba?
It is out kini tungod na sa band sa gugma sa Ginoo. Ngano nahimo tang anak sa Dios. No? Wala man gid tatay labot unta ani kay ang iyang giari Hudiyo ra man gyud. Hudiyo. Ang iyang katawhan. Moingon ta Hudiyo, nakakita ko kanang niwali sa pigkarangan Hudiyo, ang size iyang height 6 kataas, and then moyong kagudyo ang kanang kilay niya mura ginagiplastar og butang ba, mura bitaw kanang ikaw mo'y ga-design bitaw sa naong nga ang mata lumoy, ang pilok tag-as, ang ilong sakto kayo sa shape niya nga taas, unya ang baba plaster gyud kay pagabutang. In short, ang mga Hudiyo, mga katawhan sa Ginoo, di ginamalimod, mga gwapo-gwapa, mga tag-as gyud na. Unya karon kita hintil man ta, dili ta magpaka-Hudiyo. What I mean is that ang gianhigid ni Jesus Christ primarily is ang iyang katawhan, pero ang iyang katawhan wala man ni dawat kaniya. He came unto his own, but his own receive him not. Muna pag-abot sa 12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. Kanang sons of God ra, teknon na siya, but pasabot, you became the son of God, because of the bond of love. Tungod sa bond, sa gugma. Tungod na siya nga, ang Dios nahigugma ka na to. Ako kining ginabalik na kuan, at least nga makuha na to for in while we were yet sinners, Christ died for us. Ikso ni gala, interchangeably man gud ni siya magamit man gud sa mga tao ba which is dili dapat. Kay kining son diri sa John 3:16 is a capital S. Sister Nene, thank you for watching. And capital S na siya, and that is referring to the Lord Jesus Christ Himself. And then kining S dire referring to us, nahimo tang anak sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kay Kristo Jesus. So sa laktod nga istorya, ang anak gyud sa Dios si Kristo ra gyud, kay bugtong ra man wala may igsoon. Pero ngano nahimo tang anak sa Dios, it is because of the bond of love, because of the love of God. Tungod nituo ta kay Jesus Christ, giadapta sa pamilya sa Dios. Mao na siya diha. So dili na siya dapat magka-interchange, no? Dili na siya dapat nga magkapuli-puli. So pastor, karon kung ang tanan tawo dili anak sa Dios, kinsa lang man di ay ang anak sa Dios? Akong balikon sa John 1:12, kato lamang nga nituo og katong nidawat kay Jesus og bisan pa man katong nituo sa iyang ngalan. Mao to ang gihatagan og katungod o kagahom nga mahimong anak sa Dios. So kita nga mga tao, technically gihimo ta sa Dios, pero dili ta anak sa Dios. Nga naman, lahi na ang gihimo og sa nahimong anak sa Dios. So unsang paagi ganita nahimong anak sa Dios? Sa dihang mituo ta kay Jesus Christ. Kay pag-ari niya dre in John chapter 1 verse number 11, he came unto his own, but his own receive him not. Wa man siya dawata sa iyang kaliwat mo na in verse number 12, but as many as receive him na dayon, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So naapil ta sa pamilya sa Dios, tungod kay giadapta sa pamilya sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo kay Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus ra gyud ang anak sa Dios. Nahimo lang tang anak sa Dios tungod sa atong pagtuo kay Jesus Christ. Mo na giingon sa John 1:12. So dili na siya interchangeably dapat gamiton na to. Kaya kana John 3:16 intended for Jesus Christ ra na siya. Ang para sa tua John 1:12 na siya. And anyway, grasya ra na sa Dios kay wala kitay labot unta sa kaluwasan. Dili wala po ko naingon nga maayo ang panghitabo nga wala dawata sa mga Hudiyo si Jesus Christ in his incarnation diri 2,000 years ago. Ang punto na kuha na gituyo na siya sa Dios aron ang kaluwasan moabot sa hintil. Kaya wa man gitay labot gyud unta ni Hudiyo ra man gyud unta ni. Pero niabot sa tua tungod kay wala siya dawata sa mga Hudiyo atong panahona. Mo na John 1:12 nag-ingon gid siya nga but as many as receive him. Sa mga nidawat siya, even to them that believe on his name. Bisan katong mga nagtuo siya ngalan, kitagaan og kagahom nga mahimong anak sa Dios, no? Kinsa ra man tanan bantaw mao lagi niyo ang pangutana, tanan bantaw ang ilang gitawag Ginoo, dili ang makatawag sa Ginoo kadto ra man gyud iyang anak. Kay kung tanawon nimo karon in many places na sa kalibutan nasimba na gud sa yawa. Many places na sa kalibutan nga ang gisimba yawa na, no?
Kung dili kita anak sa Dios, kinsa may atong espirituhanong amahan? Kini, Pastor, kung ang tanan tao dili day anak sa Dios, kung ang nahimong anak sa Dios katura man day ni dawat kay Jesus, katura man day ni tuo kay Jesus. Kinsa man ang amahan, spiritual nga amahan, atong mga dili mo to sa Dios o katong mga wala may dawat kay Kristo Jesus. Kinsa man? Kini sakit-sakit gid ni siya. Pero mao gini ang giingon sa Biblia. In John chapter 8 verse number 44, iya sa iyang amahan nga mao ang Yawa, si Satanas. Pastor, gihukman naman nimo ang tao no, wala ko naghukom sa tao. Ang ako ang manggudre, punto por punto sa giingon sa Biblia. So dili tanang tao anak sa Dios. Kaya nahimong anak sa Dios kato lamang ni dawat kay Jesus Christ og bisan katong natuo siya ngalan. Kay kung ang tanang tao pa anak sa Dios, walay rape, walay terrorism, walay kidnapping, walay tulis, wala tanan, walay kawat, wala na. Kung tanan ta anak sa Dios, wala na. Pero ang kamaturan, dili tanan anak sa Dios, gimugna rata sa Dios tanan. So katong mga wala mituo kay Jesus ug wala mi dawat sa kay Jesus, kinsa man ilang langit ng amahan? Iya sila sa iyang amahan nga mao ang Yawa. Klaro kayo ang giingon sa Biblia in John chapter 8 verse number 44. No? Mo gid na siya. Sakit-sakit yun na siya. Pero mo gid na ang giingon sa Biblia, di gid na to na malilong. Igsoon hingala. Unsa may akong buhaton aron dili na ko mahimong anak sa Yawa. Kuya kay mga pangutana wa. Kaya kaning pahugnat bitaw sa atong pagtulunan kini kay wala man siya ni tuo kay Jesus, wala man siya ni dawat kay Jesus. So unsaon man, unsa ang pangutana diri, unsa may akong buhaton aron dili na ko mahimong anak sa Yawa. So ang tubag ni ana kinahanglan ianak kapag usab diha sa pamilya sa Dios. Sa unsa ganito? Sa unsa ganita mahimong anak sa Dios? Kay si Kristo ra magyud ang bugtong anak sa Dios. Kita sa unsang paagi ganita mahimong anak sa Dios, adapon tas pamilya sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo na to diha kay Kristo Jesus. Unsa man na siya ang kanang Greek word gani sa John 1:12 kanang sons diha. Ang Greek word ana is teknon. Musay buot pasabot ana, a relationship is formed out of bond of love. Tungod sa bond sa gugma namugna na nga relasyon. Kanang gitawag nga sons, teknon kana naadra sa John 1:12. So sa lakton nga istorya na-adapt tas pamilya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo diha kay Kristo Jesus. So unsa mahimuon kun dili kita anak sa Dios, unsa man ang akong buhaton aron dili ko mahimong anak sa Yawa? Tuuhi si Kristo Jesus. Tuuhi siya nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw bayad sa imong sala. Human nga ikaw mituo diha kaniya, syempre do na gid ay mahitabo. Si Mrs. sa dihang before mi nagminyo, nanguyab ko niya. O sa dihang nanguyab ko niya, nituo siya sa akong pagpanguyab. O sa dihang nituo siya nako, duhay na itabo. Gisaligan ko niya, nga makiguban niya sa tibok niyang kinabuhi, o ikaduha, iya kong gidawat nga iyang bana. Ikso nigala kong na nituo ka sa Dios, duhay may tabo ana. Una, saligan nimo siya sa imong kaluwasan, ug ikaduha dawaton nimo siya sulod sa imong kasing-kasing. Ug mao na siya ang giingon sa Biblia nga matagaan ka og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Ug mao na siya hinungdan aron nga dili na ka mahimong anak sa Yawa, mahimo na kang anak sa Ginoo. Simple lagi kayo ba? Pero kano palisod-lisuron po man gyud, no? Nga ang Biblia sakto naman gyud ang giingon sa Biblia. So in verse napay pangutana ni. Unsaon man nga mahimo kang anak sa Dios? Mao na ta kong gi-explain. Unsaon man nga mahimong anak sa Dios? Tuuhi si Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing. Dawata siya sulod sa imong kasing-kasing. O tuuhi siya nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw, bayad sa imong sala. Amo na siya pagkaanak sa Dios. So kung nahimo na kang anak sa Dios, well, anyway, ang kanang pagkaanak sa Dios dili man gud na siya lisensya para magpakasalata. O dili lang kuan baka nang usahay man gud mao pud ni ang ma-misunderstood pud sa
sa uban kay moingon sila nga kaning baptist ilang kaluwasan pagtuura mo na nga daghan kay maka sa sala, okay ran lang maghimog daotan, okay lang maghimog dili maayo tungod kay walay labot ang maayong buhat sa ilang kaluwasan. Well, igsoon higala, kung ito ka kay Jesus Christ, kanang pagkahimo nimong anak sa Dios, sa diyan nito ka kay Jesus Christ, imo siyang gidawat sulod sa imong kasing-kasing, dili na siya lisensya sa pagpakasala. Tinuod yun na siya. Kan tinuod nga nakaangkon kay Kristo, mulikay gyud ng sala. Nya maningkamot yun nagtinarong, balag dili tarong kay naningkamot yun tinarong. Ang punto mo gud na naningkamot ka ba? Naningkamot ka tinarong. Kung inigamatay na to, nga nahimo na tang anak sa Dios, langit na gyud padulong ang atong kalag. Na mga pangutana diri nga mga kuan kayo ba? Pastor, kung nahimo na ko nga anak sa Dios, di na ba ko makasala? Kini murag nindot kay ni nga topic, no, nasulod ni siya sa justification. Pananglitan ba? Ingon ani na. Sa diyang nidawat ka kay Jesus Christ, ang makita sa Ginoo nimo si Kristo nga nagsiga nga naa nimo. So dili niya makita ang sala nga imong gihimo. Katong past nimo gi-erase na to, og dili to makita sa Dios ang imong kaagi nga dili maayo, kay ang makita niya si Kristo na nga naa nimo. Tungod kay mituo ka kay Jesus Christ ug imo siyang gidawat sulod sa imong kasing-kasing. Pero ang Ephesians 1:13 nagkanayon gina siya nga kung aduna na kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, gisilyuhan ka sa balaang espiritu sa promisa. So ang Holy Spirit ang silyo nga naa nimo. Karon kung ang Holy Spirit ang silyo, ang Galatians chapter 5 verses 21 and 22 nagaingon gid nga aduna gyud bunga ang balaang espiritu. Ug natural na siya nga mugawas sa usa ka tawo nga adunay Kristo. Kay ingon si Pablo, no, ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you. So kung na kay Jesus Christ ang silyo ang Holy Spirit na nimo. So natural nga mugawas ang bunga sa balaang espiritu. Karon, kung ang usa ka tawo moingon siya nga siya luwas, unya makita na siya dito sa merkado, sa dalan nga grabe kahubog unya gamaoy, mutuo kaha mo nga luwas na siya? Dili. Bisan ako dili po kumuto nga luwas siya, kan tinuod nga luwas aduna gid nay kabag-uhan sa kinabuhi. Mao gid na siya. Dili gyud pwede nga ang usa ka luwas nakaangkon kay Kristo, nakaangkon sa kaluwasan, magpadayon sa pagpakasala. Kay the moment nga gidawat nimo si Jesus Christ ang silyo, ang balaang espiritu, ang Holy Spirit, mag-grieve gina siya the moment nga muhimo kag sala. Ug makonsensya ka muhimog sala. Ug kung makonsensya ka muhimog sala because of guiltiness, magrepent ka mo na siya hinungdan kay ngano man naa naman ang Holy Spirit nimo. So kung nayo sa ka Kristiyano mo claim siya nga luwas siya, unya nagpadayon siya sa pagkasala, nagkinabuhi sa sala, I doubt nga luwas ba gid, di gid siya luwas. Kaya ang ebidensya sa kaluwasan nga naging ang ebidensya sa kaluwasan kana naging kabag-os kinabuhi. Nabag-o ang imong kinabuhi. Nabag-o na siya tungod sa Ginoo nga imong gituuhan. No, so nigala inaton ta nasabta na to ni ang pagkaanak sa Dios. No, kining pagkaanak sa Dios. Wala naman siguro ko laing i-kuanan Wala naman siguro ko laing i-explain may tungod sa pagkaanak sa Dios. Recap lang na to ang Greek word sa son, begotten son sa John 3:16 is monogenes suehos, but pasabot male offspring, one of its kind. Kung ang tao manganak, tao gina siya. Kung ang unggoy manganak, unggoy gina siya. Pero si Kristo anak siya sa Dios, Dios gina siya. So intended to siya for Jesus Christ, capital S. Okay, in John 1:12, kini siya intended na siya para nato. Kaya ang sundry, ang record ni teknon, both pasabot, relationship formed out of bond of love. Tungod sa gugma, muna nahimo tang anak, muna siya ang teknon. So, igsoon higala, hinato ta nasabta na to, sa yano nga pagi, ang pulong sa Ginoo, may tungod sa pagkaanak